Hello kabayan, kamusta naman kayo? Eto ako, ayos lang. Ngayong araw nga ay mayroon akong iiwan ng kwento sa inyo na talaga namang kapupulutan ninyo ng aral. Akin nga ding ipapakita sa inyo kung ano-ano nga ba ang mga napundar ko bilang isang OFW dito sa bansang Kuwait. Baka nang narinig kabayan, isa nga akong OFW na kasalukuyang nakabase dito sa bansang Kuwait. Taong 2003 ako ay nagsimulang makipagsapalaran dito sa ibang bansa. Una nga ako nagtrabaho sa Pizza Hut Kuwait, Faha Hill branch bilang isang kitchen staff. Sobrang hirap ng aking trabaho at napakalit lang din ng sahod. Pero tiniis ko ito sa ngalan ng aking pamilya. Marami kasi akong pangarap para sa kanila. Sabi nga nila, ang buhay ng isang OFW ay punong-puno ng mga sakripisyo. Isa na nga riyan ang pagiging malayo sa ating mga mahal sa buhay. Ito ay nagdudulot ng lungkot, pangungulila, lalo na kung mahabang panahong tayong hindi nakakauwi. Nung unang taon ko nga dito sa aking trabaho, gusto ko nang umuwi dahil nga sa sobrang hirap at talaga namang nakakapagod. Pero syempre, kailangan kong magtiis dahil iniisip ko na kung wala akong trabaho, paano na lang? Kaya naman dahil sa pagtitiis ko, tumagal ako ng 6 na taon dito sa Pizza Hut. Taong 2009, nakapag-work ako sa iba't ibang company dito sa Kuwait. Hanggang sa nung taong 2010, nag-umpisa akong magtrabaho sa salon and spa bilang masahista. Tama kabayan, kahit nga ako ay isang lalaki, ako ay nagtatrabaho bilang masahista. Kapag nga natatapos ng aking trabaho sa salon, ako ay nagpa-part-time sa iba't ibang spa. Kahit sobra na yung pagod ko at halos hindi na ako makapahinga, tuloy-tuloy pa rin ako. Sabi nga nila, walang tulugan. At syempre, lahat nga ng pagsisikap ay mayroong kapalit na biyaya. Dahil nga sa aking pagtsatsaga, nagkaroon ako ng isang magandang pagkakataon para kumita ng malaki. Dito kasi sa bansang Kuwait, kapag ikaw ay masahista, commission basis ang sahod. 50-50 kami ng may-ari. Halimbawa, 20k ang sales ko a day. 10k ang mapupunta sa akin, depende sa dami ng customer na aking napagsilbihan. Kaya naman kung kumikita ako ng 20k a day, 10,000 agad yung napupunta sa akin. Sa panahon na yun, malakas ang salon and spa, kaya malaki talaga ang kinikita ko. Kaya kahit 2 taon pa lang ako sa aking pagtatrabaho bilang masahista, taong 2011 nakapag-ipon agad ako ng kalahating milyon o 500,000 sa pera natin. Dito na nga ako nagpasyang mag-umpisa ng pagpapagawa ng aming bahay. Noong panahon kasi na yun, kapag mayroon kang 500,000 ay talaga namang sobrang laki na nito. Kaya naman, sa tingin ko nga ay sapat na itong aking ipon, nagsimula na nga akong magpagawa ng bahay. Ang video nga na ipinapakita ko sa inyo ay yung mga pictures ko noong pinapagawa ko pa lang itong aking pangarap na bahay. Every week nga, nagpapadala ako ng pambayad sa labor at gano'n na rin sa pambili ng mga materyales. Dahil nga sa pagiging masahista ko, nagsimula na ang kaginhawaan at napakagandang opportunity sa aking pamilya. Ang aking asawa nga ay napagpatuloy ko sa kanyang pag-aaral. Siya nga ay napagpatapos ko sa kursong guro at nakapagturo sa isang public school doon sa San Mariano. Samantala, ang aking anak naman ay kasalukuyang nag-aaral sa elementarya. Kahit nga kasalukuyan pa lamang ako nakakapagpagawa ng bahay, nakabili din ako ng lote sa likod ng aking bahay. Ito nga ay nasa gitna ng farm, 226 square meters nga pala ito. Pero alam niyo ba mga kabayan, sa likod ng aking matagumpay na trabaho bilang masahista, na andito yung aking sobra-sobrang sakripisyo. 20 hours akong nagtatrabaho sa loob ng isang araw at hindi nagdi-day off. Tinitiis ko lahat ng iyon, sabay-sabay kasi ang gastusin ko sa Pilipinas, kaya naman tuloy-tuloy din yung pagkakayod ko dito. Sobrang hirap, sobrang nakakapagod at talaga namang nakaka-drain, pero laban lang, walang sukuan. Kaya naman napundar ko yung aking mga pangarap. Ang totoo niyan kabayan, sa aking pagpapagawa ng bahay, ang plano ko nga dyan ay boarding house. Sa likod ang boarding house, sa harap naman ay ang computer shop. Mayroon na nga pala ako noong 12 unit ng computers. Nung una, maganda ang kita, pero dahil sa hindi magandang pag-manage, nalugi din ito at yung boarding house nga pala ay hindi naman nag-generate ng income kasi libre ang nakatira. Pero sabi nga nila, the more you give, the more you receive. Kaya naman, nagsunod-sunod pa rin ang blessing. Nakabili nga din pala ako ng second hand na sasakyan, Toyota Corolla, na ginagamit ng aking asawa sa pagpasok niya sa paaralan. Kahit nga hindi pa tapos yung aming bahay, ako nga ay umuwi ng Pinas. Nagpa-house blessing na din ako kasi ang sabi nga ng marami, swerte daw ang bahay kapag napablessing mo kahit hindi pa tapos. Marami nga akong naging bisita, mga high school batchmate, kamag-anak, kakilala, at kung sino-sino pa. Sobrang sarap sa pakiramdam na makita mo na mayroon kang napundar sa pagsusumikap ko sa abroad. Ito nga yung sinasabi na sulit lahat ng pagod. Kahit nga palagi ako nangungulila dahil malayo ako sa aking pamilya, nagtitiis ako dahil nga ang sabi ko sa aking sarili, hindi ako uuwi ng Pilipinas nang wala ko nakikitang napundar. Kaya naman eto na yun kabayan.
kababayan, naipundar ko na nga yung aking pangarap na bahay. Pero sabi nga nila, hindi araw-araw ay Pasko at hindi araw-araw ay palaging sagana ang buhay natin. Taong 2015, kumuha nga pala isang hulugan na sasakyan sa bangko. 5 taon ko nga itong huhulugan, pero dahil kaya ko naman, kumuha pa rin ako kahit nga naubos yung ipon ko sa pagpapagawa ng bahay. 4 na milyon nga pala ang naubos ko dito sa aking ipinatayong bahay. Kahit naubos ang aking ipon, sobrang sarap sa pakiramdam kasi natayo ko yung aking pangarap na bahay. Nung natapos na nga ito, taong 2016, nag-lie-low muna ako sa trabaho at dito ko na-experience ang problema. Sunod-sunod na dagok nga ang aking naranasan dito sa aking trabaho. Alam nyo ba kabayan na tumalon ako sa second floor ng aking pinagtatrabahuhan dahil pinagtripan ako ng isang adik ko na amo. Kinulong ako sa isang kwarto ng isang spa at sinaktan dahil lango siya sa pinagbabawal na gamot. Hindi ko na nga nakuha ang aking mga gamit at umalis ako ng walang kadaladala. Ang huling balita ko nga sa aking amo, siya ay sumakabilang buhay na nitong nakaraang taon. Grabe din talaga ang trauma na naidulot nito sa aking pagkatao. Sabay nga nito ang paghina ng kita ko dito sa Kuwait. Lalo na nung nagkaroon tayo ng pandemic, mas lalo nga akong nalugmok. Ubos nga lahat ng ipon ko at walang natira na kahit ano sa akin. Pero kahit ganun pa man, hindi ako sumuko. Patuloy pa rin akong nangarap. Hanggang sa kasalukuyan nga, ako pa rin ay isang masahista dito sa bansang Kuwait. Dumaan man sa buhay ko ang napakalaking problema, pero hindi ito magiging hadlang para magpatuloy ako. Kaya naman sa mga taong nakakapanood nito, lalo na kung ikaw ay isang OFW, mayroon lang akong isang iiwanang paalala sa inyo. Ito nga ay ang magtitira tayo para sa ating sarili. Opo, nakapagpundar nga ako ng bahay, nakapagpundar ako ng sasakyan, pero dapat mayroon pa rin ikaw ititira sa sarili mo. Dahil tama nga ang sinasabi ng ibang tao, kapag walang-wala ka na, wala na din sila. Lahat ng naibigay mo, wala nang magiging pakinabang sa kanila. At itatapon ka na lang nila na parang basura. Kaya naman kung ano ang mayroon ka ngayon, ito ay iyong pakahalagahan at pakaingatan. Mag-ipon ka din para sa sarili mo, para kung halimbawang wala na sila, mayroon ka pa ring matitira sa sarili mo. Kaya naman kabayan, sana nakapagbigay ng inspirasyon ng aking kwento. Lagi nga nating tatandaan na kapag may pangarap, may hinaharap. Kaya naman patuloy lang tayong mangarap at magsumikap. Huwag nga din tayong susuko sa hamon ng buhay. Kung isang OFW ka nga din na katulad ko, magpursige at magsikap lang tayo upang maabot ang ating mga adhikain sa buhay. Kahit may mga pagsubok at hadlang, patuloy na ipaglaban ang iyong pangarap upang maabot ang tagumpay. Hanggang dito na lang muna kabayan ang aking kwento. Sana iabangan nyo ang mga susunod na vlogs ko. Huwag mo na nga din kalimutan na i-like at i-follow itong aking account. Oh, mag-iingat ka kabayan. Paalam!